Purihin po natin ang Panginoon. Sa mga minamahal na kapatid natin sa Paisawan Bagak Bataan, sa akin po mga kamanggagawa sa Panginoon, doon po sa mga senior citizens, sa mga minamahal naming panauhin, at sa mga regular na manonood ng YouTube channel, isang maalab at mapagpalang umaga po sa inyong lahat. No? Bago po tayo magsimula sa mensahe ngayong umaga, tayo po ay manalangin muna. Amang banal na lumikha ng lahat ng bagay, tunay na pinagmumulan ng liwanag, karunungan, at lahat ng mga pagpapala. Salamat sa iyong pagtawag at sa pagtatanim ng iyong salita sa aming mga puso. Salamat sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Salamat sa binigay mong kakayahang magturo ng iyong salita upang ibahagi ang magandang balitang ito sa iba. Ama, bagamat hindi kami karapat-dapat na maghatid ng isang bagay na napakahalaga, niloob mo po ito sa iyong dakilang kalooban. Panglawan mo kami, Ama, ng iyong liwanag, nalampas sa dilim ng aming mga pangunawa. Bigyan mo kami ng sapat na tiwala sa kapangyarihan ng iyong ebanghelyo. Bigyan mo rin kami ng karunungang ipahayag ang mga katotohanan tungkol sa iyong salita. Patnibayan mo, Ama, ang iyong bahay-sambahan sa pamamagitan ng mga regular na gawain ito. Salamat po, Panginoon. Maghari ka nawa sa puso ng bawat isa. Ito po ang aking panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Purihin natin ang Lord, no? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Purihin natin siya. Itaas natin ang kanyang pangalan, no? Good morning po muli sa inyong lahat. Ang talatang babasahin ko po ngayong umaga ay naglalaman ng pangkalahatang mensahe ng diskursong aking tatalakayin, na ang kapigatian, kahirapan at pag-uusig ay darating po yan, no? Ngunit, ang mga mananampalataya ay dapat na manatiling tapat sapagkat bahagi po ito ng kaalaman, plano at kalooban po ng Diyos, no? Sa halip na mag-react tayo sa takot o pag-aalinlangan, yung po mga tagasunod ni Kristo ay dapat makaramdam ng kapayapaan sapagkat napagtagumpayan na po ito ni Jesus, no? Amen po ba? Ganito po ang sinabi ni Jesus sa aklat ng Juan sa 16 mula 32 hanggang 33. Sabi niya, darating ang oras at ngayon na nga na magkakawatak-watak kayo, magkakanya-kanya kayo ng lakad at iiwanan ninyo ako. Gayunman, hindi ako tunay na nag-iisa sapagkat kasama ko ang Ama. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Magdaranas kayo ng kapigatian sa mundong ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Amen? Amen. So sinabi po ni Jesus na magkakaroon po ng kapigatian sa mundong ito. Wala pong bago. Talagang mangyayari po yan. Huwag po tayong mabibigla. Nagsasalita po siya ng kapayapaan sa gitna ng lahat ng mga nilalang sa lupa. No? Napagtagumpayan na niya ang sanlibutan ito. Sino po sa inyo nakaranas na nag-iisa? Alam niyo sa buhay na to, minsan may time na ganyan, no? Parang, no? Yung wala ka man lang makausap, no? Walang umiintindi sa'yo, kahit isa. Labis kang nalulungkot dahil sa paglisan ng marahil ng isang binamahal sa buhay, no? O kundi naman, naranasan mo rin na rin yung rejection at yung ipagkanulukan ng isang matalik na kaibigan. Di ba? Ganyan ang mundo ngayon, Dumating rin ang kalungkutan sa iyo noong layuan ka ng iyong mga kaibigan, lalo na yung best friend mo. Di ba? Natitiyak ko na alinman sa mga nabanggit ko ay naranasan na nating lahat, no? So, hindi lamang ikaw nagsusolo, hindi lamang ikaw nakaranas nito. Maraming ang nakaranas ng kalungkutang nabanggit ko kanina, no? Katunayan, hindi lang tayo nakaranas nito, maging ang ating Panginoong Hesus, no? Subalit sa ibang paraan. Alam ni Jesus kung ano ang ibig sabihin ng pag-iisa, no? Naranasan po niya ang kalungkutan sa iba't ibang antas, no? At alam niya na galit sa kanya yung kanyang mga kaaway. Alam rin niya kung
gaano karupok at pabago-bago yung tinatawag na kaibigan. No? Lahat ito ay alam niya at naranasan niya. No? He knew the spiritual darkness of being alone. Sino po siya nakaranas ng ganyan? Yung malungkot na malungkot ka. Meron po ba? Meron, no? So, mahalagang maranasan natin ang mga ito. Meron siyang pakinabang, no? Upang makita na may karamay tayo sa ating mga kalungkutan. Naranasan po ni Jesus nang iwan siya ng lahat. No? Nag-iisa. Ito po yung temang tatalakayin natin ngayong umaga upang makapagbigay sa atin ng katiwasayan at kaaliwan sa puso. Kaya makinig tayo sa mensahe na pinamagatan kong All Alone. Isinalaysay po ng bagong tipang aklat ang pagpapapako, no? O ang pagpapako kay Jesus sa krus. At nakilala ito o tinawag na Ebanghelyo. Ito po yung pangunahing narrative ng Biblia, no? Yung pinakabuod, no, ng kaligtasan mula sa Ebanghelyo ni Kristo Jesus. Sa aklat po ng Mateo, ipinahayag ni Jesus ang tungkol sa kanyang kamatayan at ang pagkamuhay na muli. No? Sinimulang ipaliwanag ni Jesus sa kanyang mga alagad na kailangan niyang magpunta sa Jerusalem at magdusa sa maraming bagay sa kamay ng mga punong pari, no? At ang mga guro ng kautusan. Siya ay kailangan mamatay at sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Alam ni Jesus na ang buhay niya ay kinailangan upang maging isang mabangong handog para sa katubusan ng mga kasalanan ng tao. At ng gabing iyon, Roman number 1, he was alone in Gethsemane. Okay? Sa halamanan po ng Gethsemane, doon naramdaman ni Jesus ang matinding kalungkutan at pag-iisa sa hirap na kanyang titiisin. Nakita na po ng Panginoon to eh. Alam niya na, pinagtapat niya na to sa kanyang mga alagad. Kailangan niya ang katahimikan upang sa sandaling ito ay makausap niya ang kanyang ama. No? So letter A, call upon his father. Ganito po ang paliwanag ni Apostol Marcos sa Kabanatang 14, 32 hanggang 38. Sabi pong ganon, dumating sila sa isang lugar na tinatawag na Gethsemane. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, maupo muna kayo rito habang ako'y nananalangin. At isinama niya sina Pedro, Santiago at Juan. Nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Sinabi niya sa kanila, ang puso ko'y labis na nalulungkot at halos ako'y mamatay na. Maghintay kayo rito at magbantay. Lumayo siya ng kaunti at pagkatapos ay nagpatira pa upang manalangin sa kung maaari, huwag nang sumapit sa kanya ang oras ng paghihirap. Nanalangin siya, Ama ko, magagawa mo ang lahat ng bagay. Alisin mo sa akin ang paghihirap na ito, ngunit hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod. Nagbalik siya at dinat niya niyang matutulog ang 3 alagad. Sinabi niya kay Pedro, natutulog ka ba, Simon? Hindi ka ba makapagbantay kahit 1 oras man lamang? Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. So, what happened then? Letter B, no one cared. Wala po. Naroon ang mga alagad niya physically, pero meron silang kanya-kanyang agenda. Kaya lumalabas, parang nag-iisa lang din siya. No? Si Jesus ay nanalangin, samantalang yung mga alagad niya matutulog. Nanalangin siya, ang mga alagad naman nakatulog na. Samantala, sumakanya ang espiritu, ang mga alagad naman nasa laman. Kaya, damang-dama po ni Jesus yung pag-iisa. Alam mo yung mga moment na to, alam mo na kasi, no? Natapos ka ng
tumawag sa iyong amang sa langit. No? So alam mo na, in a short while, darating na yung ending. No? And yet, yung tatlong ito, ang kasama mo na malapit na palapit siya, ito yung inner circle niya eh. They don't care. No? So, I'm sure, marami sa atin nakaranas ng ganito, no? Sa ibang pagkakataon. Yung walang nag-iintindi kahit isa kung ano ang mangyayari sa iyo. In short, walang pakialam. Walang pakialam yung mga malalapit mong kasama. No? Yung wala man lang nagnanais na samahan ka sa nararamdaman mo. Wala man lang nagko-comfort sa iyo. Alam mo yun? Ako po nakaranas din po ng ganyan. I'm sure marami sa inyo nakaka-relate dito. No? Alam niyo mga kapatid, may magandang balita para sa mga taong nakaranas ng ganitong pasanin sa buhay. Ang sabi po ng aklat kasi, kapag nabibigatan ka at pagod ka na, alam po ito ni Jesus. Lahat ng ito tungkol sa iyo at nag-aalok po siya ng kapanghingahan at ganito po ang sinabi niya sa aklat ng Mateo. Kung matatandaan lang ninyo, sa Mateo 11:28-30, sabi niya ganito, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan luba sa inyong pasanin. At kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Very comforting siya. No, lalo kung tuliro ka na at hindi mo na alam yung gagawin mo, wala kang masandalan, wala kang matawagan. Alam mo yun? Hirap na hirap ka, solo-solo ka. No? And yet, may pinapaalala ang Panginoon sa atin. Sabi niya sa verse 29, sabi niya, pasanin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga itinuturo sapagkat ito'y maamo at mapagkumbabang loob. Matatagpuan niyo sa akin ang kapahingahan. Very reassuring. Verse 30, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibinibigay ko sa inyo. Alam niyo yun? Kapag nahihirapan at nabibigatan tayo sa ating mga pasanin, no? Kung tayo man ay may pag-aalala o kaya ay nababahala, alam po ng Panginoon ang lahat ng tungkol dito. Alam niya, kaya nga binanggit niya yun, kaya nga nag-aalok siya ng ganyang mga salita. No, ha? Nag-aalok siya ng kapahingahan. Ganito naman ang sinabi niya sa aklat ng Juan sa 14:27. Ano sabi niya? Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag kayong mabalisa. Huwag na kayong matakot. Nakita niyo po yan? Ipinapakita ng Panginoon kung ano ang dapat mong makita. No? Yung kapayapaan na ibinibigay niya sa bawat isa kapag nakakaranas ng mga lindol, bagyo sa buhay. No? At sinabi niya, nilinaw niya na hindi ito katulad ng kapayapaang iniaalok o ibinibigay ng mundo. Iba po yun kasi ano lang po yun eh. Panandalian, aliw lang ang tawag doon eh. Iba po yung comfort, iba po yung kapahingahan, iba po yung kapayapaan. Iba po yun. No? So kapag nasa kalungkutan at pagdadalamhati tayo, alam ng ating Panginoong Kristo ang lahat po ng ito. Kaya siya nag-aalok ng kapayapaan, kaya siya nangangako. No? Kayong mga Kristiyano na nagbabasa ng aklat, I'm sure may mga paborito kayong mga verses, no? Ito yung mga huwag niyong kakalimutang verse kasi may mga moment na, ano yun, nag-iisa ka, nalilito ka, natataranta ka. Meron kang dapat desisyonan, hindi ka marunong, hindi mo alam. Ito po yun eh, ito yun. Maalala mo nga pala, may sinabi ang Panginoon. Kaya na sinabi niya sa John chapter 16, verse 22. Ano sabi niya? Gayon din naman kayo. Nalulungkot kayo ngayon. Ngunit muli tayong magkikita. Kita niyo po yun? Muli tayong magkikita. At mag-uumapaw sa inyong mga puso ang kagalakang hindi maagaw ni numan. Alam mo yung pagka ikaw ay nasasaktan ka, no? Naghihirap yung kalooban mo, no? Either sa laman o sa espiritu, alam ng Panginoon Jesus ang lahat, kaya nag-aalok po siya ng katagumpayan sa buhay, no? Maraming mga pagkakataon sa buhay natin dumadaan ito, no? Talagang para bang hindi natin alam ang gagawin natin sa araw na to, no? Tapos parang alam mo yun, parang yung mundo parang tinatakloban kang ganon. Parang nagdidilim ang lahat. Parang
Parang wala kang pag-asa. Then suddenly, pumasok sa isip mo yung sinabi niya, gayon din naman, o gayon din naman kayo, nalulungkot kayo ngayon. Eto, ngunit muli tayong magkikita. Kaya ang buhay natin di lang po nakalaan sa panahon ngayon. No? Nagtatrabaho tayo, may pamilya tayo, nagpapaaral ng mga anak. Pasok ang lahat ng problema. Ang dami, alam ko po yan. Pasokan na naman ang school ngayon eh. Enrollment na naman. No? Nadadama natin yung umiiksi yung piso. Hindi na natin alam po paano natin pagkakasyahin, no? Hindi na magkasya. Marami nang kulang sa pinamili mo. Dati kumpleto yung listahan mo. Ngayon parang may mga 3, 4 na item ang wala na ron. Kasi nga, ang hirap ng buhay, yun po yun. Kaya nga, hindi mo dapat asahin yung mga buhay dito ngayon lang. Wala po yan. Dilipas nga yan eh. Tapos mamamatay ka, ang feeling mo, wala ang Panginoon. Pero sabi niya, muli tayong magkikita. No? Sa kabilang buhay. Meron po sinasabi, sa 1:16-33, sabi niya, sinabi ko ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Magdaranas kayo ng kapigatian sa mundong ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Maraming Christian hindi aware diyan eh. Hindi tayo aware no, na itong pangakong ito ay nagmula sa ating Panginoon Jesucristo. Tibayan niyo ang inyong loob. So wala tayong lalampasan na kahirapan. Dadaan tayo dyan. Problema, papasukin natin yan. Lahat yan, hindi tayo makakawala dyan, mga kapatid. Ang importante, matibay ka. Yun ang importante ron. Dahil yung salita ng Panginoon ang nagbibigay ng lakas at nagbibigay ng tibay sa atin. Sabi niya, pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Ito yung ginagalawan natin ngayon eh. Yung sanlibutan eh. Kung napagtagumpayan ng Panginoong Isus yan, sa pagiging bilang tao, tayo rin. Mapagtatagumpayan din natin yan sa tulong ng Diyos. Amen po ba? Amen. So, balikan natin. Si Jesus po yung nag-iisa sa Gethsemane. No? Ngunit hindi tayo kailangan mag-isa sa oras ng paghihirap. Yan tandaan mo. No, ha? Kapag tayo lumalakad, kasama natin siya. Kapag tayo ay nakakalimot, hindi niya tayo nakakalimutan. Oh. Di ba? Sa gitna ng malalim na gabi, kapag nakapikit na ang ating mga mata, nakatuon siya sa atin at nakamasid. No? Habang naglalakbay tayo, ginagabayan tayo, binabantayan at iniingatan ng ating Panginoon. Ang Panginoon po ay kumikilos sa lahat ng dako ng ating buhay. Walang ere sa buhay natin na hindi niya alam. Ang kalinga niya sa atin, upang gawing ganap ang bawat sandali ng ating buhay, alam mo ba yon? Very, very personal. No? Ang Panginoon, yung kanyang pakikisama, yung kanyang pagdamay, ay very personal po yan. Tandaan nyo, nag-iisa si Jesus sa Gethsemane, hindi man lang inalala ng mga alagad ang nararamdaman niya. Ni walang nagtanong, Lord, may problema ka ba, Panginoon? May tutulong ba kami? Wala po. No? Mahimbing silang natutulog. Sabi po ng aklat. Samantalang si Jesus nag-iisa. You know what? Loneliness feels like pain and emptiness. Empty ka. Alam mo, nasasaktan ka. No? Hindi nakakonekta yung iba sa'yo. Nag-iisa ka lang. Walang nakakaintindi sa'yo. Walang nagsisikap na intindihin ka. Nakakalungkot po. Ganon din po sa Roman number 1, no? Sa Roman number 2, sabi niya rito, alone on trial. Nag-iisa. Ang sabi ni Apostol Marcos sa 14:50, ano po nangyari? Tumakas ang lahat ng mga alagad at iniwan siya. Inabandon. Alam niyo yun, kasama niyo sa kainan, kasama niyo sa kasiyahan, sa comfort, bigla nung may problema, nawalan lahat. Nagsitakas. No? Ano pong ginawa kay Jesus? Dinampot si Jesus. Wala na po yung mga alagad, nagtakbuhan na po eh. Sabi po sa Marcos 14:53, dinala nila si Jesus sa bahay ng pinakapunong pari na kung saan ay nagkakatipon na doon ang lahat ng mga punong pari, mga pinuno ng bayan at mga tagapagturo ng kautusan.
Yung mga religious leader na to, itong mga pari na to, sila halos talaga, ito yung nagpapatay kay Jesus eh. Sila yung nagpulong-pulong at nagsama-sama. Actually, matagal na nilang plano to eh. Alam niyo ba yun? Akala nila kasi, pagka namatay si Jesus, pagka pinatay na si Jesus, wala na. Patay na rin ang ebanghelyo. Doon sila nagkamali. Nakita niyo po yun? No? Yan nagtipon-tipon sila. Lahat ng punong pare, mga pinuno ng bayan at mga tagapagturo ng kautusan. Ano po nangyari? Let's go to letter A. No one defended him. No? No one defended him. Ano nangyari? Yung kasama niya sa 12, ipinagkanulo siya. Pinagkanulo siya ni Judas. Basahin natin sa Marcos 14, 10 hanggang 11. Si Judas Iscariote, nakabilang sa 12, ay pumunta sa mga punong pare upang ipagkanulo si Jesus. Ito tawag dito, traidor. Pinagkanulo. Tapos, natuwa sila nang marinig nila ang alok ni Judas at nangakong bibigyan siya ng salapi. Mula no'y humanap na si Judas ng pagkakataong may pagkanulo si Jesus. At kung tutuloy natin sa mga sumunod na kabanata, sa verse 43 hanggang 44, ito nasasabi. Nagsasalita pa si Jesus nang dumating si Judas na kabilang sa 12. May kasama siyang maraming tao na may mga dalang tabak at pamalo. Sila'y isinugo ng mga punong pari, mga tagapagturo ng kautusan at mga pinuno ng bayan. Bago pa man dumating, ibinigay ni Judas ang isang hudyat. Kung sino ang hahalikan ko, yun ang inyong hinahanap. Dakpin niyo siya at huwag pabayaang makatakas. Isipin niyo, kasama mo to ha. Na-imagine mo ba ito? Ilagay mo sa buhay mo ito, kasama mo to eh. Malapit sa ito. Member ito ng church. Kasama mo din. Sa isang araw, alam mo yun, ipagkakanulukan ito. Nakita niyo po yun? No? Pinagkanulo siya ni Judas. Nakasama ng 12. Hindi lang yan, may masakit pa. Ipinagkaila rin po siya ni Pedro. Sa verse 60, 67 hanggang 71. Basahin natin. Samantala, si Pedro naman ay nasa patio sa ibaba nang lumapit ang isang babaeng katulong ng pinakapunong pare. Katulong ito ng pinakapunong pare. Nakita nito si Pedro na nagpapainit sa apoy. Nahuli na si Christ dito eh. Pinagmasang mabuti at pagkatapos ay sinabi, kasama ka rin ni Jesus na taga Nazaret. Ha? Ngunit nagkaila si Pedro. Wala akong nalalaman sa sinasabi mo. Umalis siya at nagpunta sa labasan at tumilaok ang manok, signifying that he is lying. No? Nakita na naman siya ng babaeng katulong at sinabi sa mga naroon, ang taong ito isa sa kanila. At muling nagkaila si Pedro. Makalipas ang ilang sandali, sinabi kay Pedro ng mga katayo roon, talagang isa ka nga sa kanila. Taga Galilea ka rin, hindi ba? Mamatay man ako, talagang hindi ko nakikilala ang taong yan, sagot ni Pedro. Anong tingin niyo riyan? Itong lalaking ito, itong si Pedro, nagsabing, over my dead body. Hindi mari yun, Lord, kung mamamatay ka. Ha? Minsan ganyan tayo no, sa ministry. Kala mo kasama ka ng kasama mo pa, yung pala hindi na. No? Nag-iisa siyang humarap sa pagdilitis. I'm sure na may mga ilan sa inyo rito na nakaranas din yan. Wala man lang isang nagtanggol sa kanya. Walang nagtanggol. Walang tumayo sa pagitan ng maraming tao, ng mga pare, no? Sa pagitan ng mga pare at ni Kristo, wala man lang tumayo ron. Ang taong to'y walang kasalanan. Witness ako. Kilala ko siya. Wala. Ang Panginoon nakatali ang kamay. No? Nag-iisa siyang humarap sa pagdilitis. No? Ano maramdaman mo kung nakatayo ka ng ganyan tapos meron namang malisyoso kang pinararatangan ng mga maling akusasyon? Yung sinasabi nila hindi totoo. No?
Ano maramdaman mo kung pinagtaksilan ka at iniwan ng mga taong akala mo, ipagtatanggol mo? Akala mo kakampi mo, akala mo, andyan sila para to bring support. No? Na-expect mo yun eh. Tutulungan nila ako, hindi ako pababayaan. Hindi ako. Wala. Nung binabasa ko po ang narrative nito, para akong nanonood ng sine, tingnan ko yung mga mukha nila, yung mga doon, mga nakatago lang, nasa sulok. Walang ginagawa. Habang ang mga tao ay, anong-ano na, magulo-magulo na yung mga tao, no? Pinagkaisahan kang ipahamak ng mga taong pinagkakatiwalaan mo. No? Di ba? Pero, hindi ko pinabayaan ng Panginoon Diyos si Jesus. Hindi rin tayo pinababayaan ng Diyos kapag tayo inaakusahan at sinisiraan ng iba. Kasi lalabas po yung katotohanan yan eh. Hindi mananatili yan yung mga taong ganyan. No? Alalahanin mo lagi, as a Christian, hindi ka nag-iisa, lagi mong kasama ang Holy Spirit. Kasama mo ang mga salita ng Panginoon na nakatanim sa puso mo. Kaya pag dumating man yung mga ganyang panahon, hindi ka natataranta, hindi ka nag-aalala. Alam mo, yung bothered ka. Diba? Naalala niyo yung babaeng inusig dahil sa kanyang pangangalo niya? Naalala niyo po yun? Yung babaeng yun, wala nagtanggol. Hinuli nila. Dinala sa plaza, nag-ipon ng mga bato at papatayin nila sa bato, yung babaeng yan. No? Nanganganib siya na patayin. Batuin hanggang mamatay. Pero hindi po nangyari yun. Bakit? Naroroon kasi si Jesus. Ganon po yung Panginoon eh. No? Ganon siya. Hindi nag-iisa yung babae. Naroon si Jesus para ipagtanggol ang babaeng yun na itinakdang patayin. Hindi niya pinabayaan ang babaeng yun. Sa halip, binigyan niya ng pagkakataon na magbagong buhay. Umayo ka at huwag ka na magkasalang muli. Wala akong nagawa yung mga tao. Kasi andun si Jesus, pinagtanggol siya ni Jesus eh. Pero walang nagtanggol na iba sa kanya. Katunayan, doon yung mga tao, ready na sila. They were laughing. Alam mo yung, inuudyukan sila ng masamang espiritu na, sige, patayin na natin yan. Yung akala mo, yung mga wala silang kasalanan, akala mo mga matitino silang tao, ang gagaling maghusga. Kapag nangyayari sa ito, huwag kang mag-alala. Kasi nandiyan ang Panginoon, di magpapabaya sa iyo. Kung naranasan mo to, makapagpapatotoo ka na rin na totoo na ang Diyos, hindi ka pinababayaan, hindi ka iniiwanan. Tanda mo yan. Punta tayo sa letter B. Abandoned by everyone. Marami po ang nagkakatipon-tipon doon laban sa Kanya. Aba, nagbibigay pa sila ng mga bulaang patotoo. Puro sinungaling. No? At si Jesus naman nakatayo sa harapan ni Pilato, nakagapos, nagdudugo yung ulo, doon pa yung korona, ang tinik, nagdudugo yung muka. Sa ibaba yung sangkaterbang mga tao na nagsisigawan at talagang sabik na makakita ng dugo. No? Gusto nang mamatay na si Jesus. Naiwang nag-iisa si Jesus sa harapan ni Pilato. Sabi po sa Marcos 15:1, kinaumagahan, nagpulong agad ang mga punong pare, mga pinuno ng bayan, mga tagapagturo ng kautusan, at iba pang bumubuo ng Sanhedrin. Ipinagapos nila si Jesus at dinala kay Pilato. Verse 3, nagharap ng maraming paratang ang mga punong pare laban kay Jesus. Ina-accuse nila si Christ, ha? May nagsasabi na, nagbablaspheme daw si Christ, no? May nag-uudyok naman na, yan? Nagre-rebelde siya. Gusto niya, wag na tayo magbayad ng taxes at kung ano-ano pang mga issue na inilalabas nila laban kay Jesus. No? Kung matatandaan niyo, mga kapatid, noong nagmi-ministeryo ang Panginoong Jesus, kung matatandaan lang niyo, napakaraming tao na tinulungan niya. Sa dinami-dami ng mga taong ito, wala man lang tumayo. Sabi ko nga po sa inyo, kaya all the while, nakatayo ang Panginoon, nag-iisa siya, nakalungkot, nakayuko siyang gano'n. No? At nagsisigawan yung mga tao.
Napakaraming taong pinakain niya. Mga pinagaling. Nandun yung pilay, yung lumpo, yung bulag, yung bingi, yung babaeng inaagasan ng dugo, yung lalaking sinapian ng masamang espiritu, yung 10 ketungin, at marami pang iba na pinagaling ng Panginoon. Wala man lang isang naglakas loob na tumayo roon. At sabihin, walang katotohanan ng paratang ninyo sa Panginoong Hesukristo. Wala ho. Ganyan din ang Christian minsan eh. Narinig mo yung sinasabi ng kapwa mo, mali. Mali yung mga sinasabi niya tungkol sa Ebanghelyo ni Kristo. Tahimik ka lang. You don't want to get involved. Alam mo yun? Sinasabi nila, si Jesus, tao lamang. Tao lamang. Yung tao, tama. Pero pag nilagyan mo ng lamang, mali po yun. Narinig mo, sinasabi nila, sinasabi niyong Panginoon, tao lang yan eh. Tao lamang yan eh. Wala man lang nagtanggol kay Jesus. Si Jesus lumili nga, sabi na, sino kayo magkatanggol sa akin? Ito mga Christian to eh. Sino kayo magkatanggol sa akin? Tahimik ang Christian. Ganyan na nangyari dito. Wala man lang tumayo. Andun lahat yung mga taong tinulungan mo. Andun din yung taong binuhay mo. Yung bulag, yung bingi, lahat. Andun. No one dare to stand up. Wala man lang nagsabi na, wala akong kasalanan siya, kasama namin siya, tinulungan po niya kami. Wala. Hanggang ngayon, nangyayari yan. Ang daming Kristiyano hindi pinagtatanggol ang Panginoon. Ang salita niya, ang mga bagay na nagpalaya sa atin, hindi natin may ipagtanggol. Nakatayo siya, nag-iisa. Wala na isa mang nagtanggol. Aba, at ang lahat pa ay nagsisigawan laban sa kanya. Yung mga alagad, hindi, wala. Wala ang binanggit ang Bible na kasama sila sa pulutong. Nagsipagtago na po lahat. Takot na takot sila. No? Iniwan siya at napapaligiran siya ng mga makamandag na kaaway. Nakatayong mag-isa si Jesus. At hinatulan siyang mamatay sa krus. No? Itong eksena to nakakalungkot ito. Kasi parang, ano ba yung may urge na pumunta ka at pumagitna ka, sabihin mo na, nagkakamali kayo. Mali yung sinasabi nyo, mali mga bintang ninyo. Wala ko. Walang tanggol sa Panginoon. Sabi po sa Marcos 15, mula sa 1 hanggang 15, sabi pong ganon, tuwing pista ng Pasko, si Pilato ay nagpapalaya ng isang bilanggo. Sino mang hilingin sa kanya ng mga taong bayan. May isang bilanggo roon na ang pangalan ay Barabas. Kasama siya sa mga nagre-rebelde at nakapatay siya noong panahon ng pag-aalsa. Nang lumapit ang mga tao kay Pilato upang hilingin sa kanya na gawin niya ang dati niyang ginagawa, tinanong sila ni Pilato, ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo? Sinabi niya ito sapagkat batid ni Pilato, nainggit lamang ang nag-uudyok sa mga punong pare upang isakdal si Jesus. Alam ni Pilato ito, no? Kasi yung wife niya, nananalig kay Jesus. Marahil sa kanilang pamamahinga, sinishare ng kanyang asawa. Kaya si Pilato, alam niya ang punot dulo ng istorya. Itong mga religious leader na ito, inggit na inggit. Kasi pag sila nagsasalita, walang tao. Pag si Jesus dumating sa bundok, puno ng tao yung bundok. Pag tuming sa lansangan, puno ng tao ang lansangan. Pag nagpunta sa bukid, puno ng tao sa bukid. Sila pag nagsasalita, wala nakikinig. Puro ano yan, puro formal na formal. No ha? Kaya tama yung sinabi ni Pilato, no? Inggit lamang ang nag-udyok sa mga punong pare upang isakdal si Jesus. Tuloy natin. Ngunit, sinulsulan ng mga punong pare ang mga tao na si Barabas ang hilingin palayain. O, sino gusto niyo? Ito bang hari ng Hudyo o si Barabas na kriminal? Barabas. Barabas. Di ba? Ano pa nangyari? Kaya't muli silang tinanong ni Pilato, ano naman ang gusto niyong gawin ko sa taong ito na tinatawag niyong hari ng mga Hudyo? Ipako siya sa krus. Sigaw ng mga tao. Kasama doon yung mga pinagaling. Ito yung sakit, ano? Bakit? Ano ba ang kasalanan niya? Sabi ni Pilato. Ngunit lalo pang sumigaw ang mga tao, ipako siya sa krus.
Sa paghangad ni Pilato na mapagbigyan ang mga tao, pinalaya niya si Barrabas at si Jesus naman ay kanyang ipinahagupit. At pagkatapos ay ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Nakita niyo? At sa verse 22, kanilang dinala si Jesus sa lugar na tinatawag na Golgotha, na ang ibig sabihin, puok ng bungo. Kawawa no? Nag-iisa sa panalangin, ipinagkaila, tinraidor, sa harapan ni Pilato, hinatulan, nag-iisa pa rin. At doon sa Roman number 3, alone on the cross. Letter A, darkness came over. Alam mo yung itong tagpong to, itong eksenang to, very, alam niyo, parang papasukin ka ng lamig sa katawan mo, parang hindi ka makapaniwala na nangyari ito sa Panginoon. Basahin po natin muli yung salaysay ni Apostol Marcos sa Marcos 15:33, no? hanggang 34. Nagdilim sa buong lupain mula sa tanghaling tapat hanggang sa ikato ng hapon. From 12 noon to 3 o'clock, dumilim yung langit. Nang ikatlo ng hapon, sumigaw si Jesus, Eloi, Eloi, lema sabachthani, na ang kahulugan ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ito, marami na namang umuusig dito. Kung Diyos daw siya, bakit daw siya humingi ng tulong? No? Mga taong to Ako kaya kong ipagtanggol yan. Hindi ako mananahimik. Katangahan yan Yung mga hindi nakakaintindi, katangahan, kamangmangan. Napakasimple yan. No? Ano pa sabi sa verse 37? Sumigaw ng malakas si Jesus at pagkatapos ay nalagutan ng hininga. 38. At napunit sa gitna ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. At yung verse 39, nakatayo sa harap ng krus ang opisyal na mga kawal nang makita kung paano namatay si Jesus. Sinabi niya, tunay ngang anak ng Diyos ang taong ito. Sinabi niya. Alam ba niyo yung sinabi niya, tunay na ito yung anak ng Diyos? Alam ba niyo, sapat na po yun para siya hatulan ng kamatayan. And yet, itong kawal na to, hindi siya natakot. Alam niyo, in relation to this, may isang lumang kwento, totoong kwentong nangyari noong 18th century sa Scotland. Mahilig ako sa mga research no? May dalawang batang babae na kaanib ng isang grupo ng mga Kristiyano na inusig po dahil sa kanilang pananampalataya. Alam mo, masakit yung... Lalo kung napunta kasi sa bayan, tapos pag dumadaan kayo, dumadaan na naman mga Kristiyano. Oy, mga siraulo! Alam mo yung ganon? Wala kang kakampi. Naglalakad ka kasama mo, asawa mo, tsaka 3 anak mo. Na naman yung mga buang, mga born again. Alam mo yun? No? Etong mga dalawang batang to, hinuli. Dahil kasama sila sa grupo ng mga Kristiyano, inusig sila dahil sa kanilang simple-simple, yung pananampalataya lang. Hindi pa ito nangyayari sa inyo. No? Mabigat ang parusang iginagawad sa mga mananampalataya ng panahon yun, 18th century, mga kapatid. Kailangan silang humarap sa kamatayan. At ng araw na yon, handa na yung mga sundalo upang ipatupad ang utos sa kanila. At ang utos nga patayin sila, barilin sila, death squad. Walang ano-ano po ay nagsalita yung matandang kapatid. No? Sabi niya, Sir, pwede po ba maghawak kami ng kapatid ko bago nyo kami barilin? Sumagot po yung kapitan ng mga sundalo. Sabi niya, sige, yaman kayo naman nahatulan ng mamatay, maaari na kayong manalangin. Sumagot ang matandang kapatid, hindi po kami mananalangin. Gusto po namin awitin yung awitin, si Yahweh ang aking pastol. Hindi ko kumibo yung kapitan. Kaya nagsimulang umawit po yung 2 bata. Basahin natin yung inawit ng magkapatid sa awit 23. Si Yahweh ang aking pastol. Hindi ako magkukulang.
Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan, pagkat ika'y aking kaagapay, ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo, langis ay ibinubuhos. Sa aking saro, pagpapalay lubos-lubos. Kabutihat pag-ibig mo sa akin di magkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay at magpakailan may sa buhay ni Yahweh mananahan. They were singing this song. Saan ka naman nakakita ng babarli na lang umawit pa? Magkapatid to Age, parang age 11 saka 8. Habang umawit yung magkapatid, isa-isa pong nagsipagtalikod ng mga sundalo. No? Walang natira, umiiyak po sila. Walang natira kahit isa para ipatupad yung hatol ng kamatayan sa magkapatid. Alam ng magkapatid, malinaw na malinaw sa puso nila na ang Panginoon ang kanilang pastol. Alam nila na sa panahon ng kagipitan at pagsubok, naroon si Jesus. Malinaw po Kaya kahit nasa harapan ng kamatayan, wala buong-buong loob mo Alam mo yun, nakakangiti ka, mantalang yung mga tao sa paligid mo malungkot, umiiyak, ikaw naman masaya ka. Alam mo yun? Kasi alam mo na hindi ka pababayaan ni Jesus. Walang natira doon sa mga sundalo. Hindi ko po alam kung ano nangyari dahil ang kwento, doon huminto. No? This happens in Scotland in the 18th century. Konti ang Christian noon Kaya kawawa sila, tagang inaapi sila sa mga kalsada, sa mga lansangan. Minsan binabato sila Minsan dinuduraan. No? Hindi pa nangyayari sa atin to, no? Wala pa naman dumudura sa inyo, no? Wala pa naman ang babato sa inyo. Pero hindi natin na ipapahayag. Sila ang tibay, Inawit nila itong itong awit na to. Psalms. Punta natin yung letter B. Abandoned on the cross. Alam natin lahat, kinaladkad siya, dinala doon sa mga iskinita, paakyat, pataas yun Dikit-dikit yung bahay, kapiraso lang yung madadaanan mo. Siguro, wala pang isang dipa, kalahati lang, siguro mga 1 yard. Yun yung daanan. Tapos hatak-hatak mo yung krus. Yung krus sariwa, bagong putol, bagong baak, hindi kinatam, pinatong sa balikat, binuhat, paakyat. Yung kalsada, hindi po sementado, hindi asfaltado, bato-bato. Imagine niyo po yun. Paano nakayanan ng Panginoon yun? No? Tuloy-tuloy ang haba. At habang naglalakad siya, may dumudura. May nangahampas. Akala mo, kriminal. Tahimik siya. Pasan-pasan niya ang krus na ito. Hanggang sa dumating siya sa mahaba pang istorya po noon. Maraming pangyayari doon sa eksenang yon. Hanggang dumating sila sa Golgotha. At pagdating doon, katakot-takot na kantsaw pang ibinigay sa kanya ng mga sundalo. Pinagtawanan siya. Inalipusta siya. Hindi ko ma-imagine paano natiis to ng mga alagad No? Hindi ko ma-imagine Ang tao lang po nandun si Maria, saka si Juan. Si Juan wala rin, hindi rin nakapagsalita si Juan Tahimik. At nung inihiga na yung krus, at inihiga yung katawan ng Panginoon sa krus, sa kahoy na bagong tasa ng malamig at basa, habang pinapako ang kamay at paa ng Panginoon, nakikita niyo nanginginig ang katawan niya, merong mga involuntary movement. Alam mo yun? Para ka nangingisay. And nobody cares. Huwag naman, maawa kayo. Wala po Uy, huwag naman yan, kawawa naman. Wala.
Lahat ng pain. Yung dugo, bumubulwak sa ulo niya because bumibilis yung takbo ng dugo mo. Pinatatakbo yung dugo sa buong katawan mo, kaya pumupulandit yung mga dugo sa kamay at sa paa. Nobody cares. He was abandoned. No? Kaya napapaalalahanan po tayo na kapag tayo nagdurusa, abot kamay ang hatid na tulong ng Diyos sa atin. Hindi tayo pinababayaan. Pero doon sa Kalbaryo, talagang tiniis ng Ama, sapagkat ito lamang ang tanging paraan. Ito lang ang tanging paraan para maligtas tayo. Walang ibang paraan. There's no other way. Get nyo? Kaya, huwag tayong magrereklamo. Kahit ano mangyari sa buhay natin, nahihirapan tayo, sayad tayo sa lupa, yung kahirapan natin, huwag kayong magrereklamo. Basahin ninyo yung Deuteronomy chapter 31, verse 8. Si Yahweh ang mangunguna sa iyo. Sasamahan ka niya, hindi ka niya bibiguin o pababayaan man, kaya't huwag kang matakot ni panghinaan ng loob. Lagay mo sa puso mo yan. Lagay mo sa cellphone mo yan. Para from time to time, you read it. Patatagin ka, maging matibay ka, knowing na there is God above you who can help you anytime. Wala kang pag-aalala, hindi ka nag-aalala. Kasi may backup eh. Alam mo na masasaktan ka. Alam mo na, oo, tao ka eh. Pero hindi ka pababayaan ng Panginoon. Tried and tested na po ang Diyos natin. Ang Diyos natin, kaya nakakatulong, kaya kaya tayong tulungan sapagkat ang Diyos natin ay buhay. Pag ang Diyos mo patay, paano ka tutulungan? Kaya nga ang Diyos natin buhay. Naintindihan nyo? Hindi natutulog. Ang sabi nga, hindi natutulog. Hindi niya kailangan mamahinga. Hindi po. In Synoptic Gospel, ang iba't ibang supernatural na mga kaganapan ay nangyari kasama ang biglaang pagdilim ng buong kapaligiran. Mabibigla ka dahil tanghalin tapat po ito, biglang dumilim. No, parang nag-brown out. Nahati po yung tabing ng templo. Ang sabi ng aklat, mula itaas hanggang ibaba, ang kapal nun. Mabigat yun. Nahati. Mula taas hanggang ibaba. Niyanig ng malakas na lindol ang lupa pagkatapos. Alam niyo, maging yung langit ay naghayag po ng kalungkutan. No? Ang ganda na sikat ng araw, biglang kumulimlim at biglang dumilim. Na parang nagkaroon ng... Makita niyo po yun? Kung ikaw yung taong yun, feeling mo wala ng pag-asa. Wala ng pag-asa. Parang, yun nga, inabandon ka. Kasama mo ng matagal yung mga tao, 3.5 years, tapos ni isa man lang, wala man lang nandun. Malungkot eh, di ba? Napakalungkot. Tapos naalala ko rin yung isang lumang kwento tungkol sa isang tatay na magsasaka. No? Alam naman yung buhay na magsasaka, no? Sa probinsya, ang hirap po niyan. 4 o'clock in the morning, lulusong ka. Pupunta ka ng pataniman, bibisitahin mo yung mga isinabog mo kung okay o hindi. Titiisin mo yung lamig, tsaka yung mga niknik. Nasubukan ko po kasi yan eh. Nag-araro po ako, sinubukan ko po yan sa Nueva Ecija. Magang-maga, sinamahan ko yung mga magsasaka roon para gusto ko maranasan yung buhay nila. Ang hirap pala. Yung paglubog ng paa mo sa putik, ang hirap hugutin. Yun lang paghuhugot ng paa sa putik, mag-e-effort ka na eh. Hanggang dito, oh. Ang lagkit. No? Tapos may mga niknik. Habang kinakamot ko, pinagtatawanan ako ng magsasaka. Ang hirap ng buhay doon. Hindi ko alam paano nila natatagalan yun. Itong taong to, magsasaka to, masikap siya nag-iipon ng pera at kinaligtaan niya na yung sarili niya. No? Dahil may pangangailangan siya para sa pag-aaral ng kanyang kaisa-isang anak na lalaki sa college. Alam mo, pagka nagpapaaral ka ng anak, may hirap talaga eh, no? So makalipas yung panahon, umalis na yung anak sa kanilang lalawigan at lumuwas po sa lungsod upang mag-aral. Nung simula naman, okay naman, nagsusulatan sila eh. Kamusta ka na, anak dyan? Mabuti po naman ang kalagayan ko.
May mga kaklase ako rito, etc. Sa simula, madalas tumatawag sa tatay. At palaging kinakamusta yung tatay. No? Pero makalipas po yung maikling panahon, madalang na pong tumawag yung tatay, yung anak sa kanya. Siyempre, nalulungkot yung tatay, di ba? Nasa lalawigan ka, nasa lunsod yung anak mo eh. No? Nalulungkot siya, siyempre, nananabik siya. No? So, bunga nito, labis po ang kalungkutan at pag-aalala na yung nadadama ng tatay. No, ha? So, lumakad pa po yung mga araw at sa wakas po, natapos na po yung anak. Natapos ng anak yung kanyang college at dumating na nga po yung araw ng graduation day. Kaya naisip ng tatay na puntahan yung anak at sorpresahin sa graduation day. Eh, alam naman nyo, siyempre, ang hirap ng buhay sa probinsya. So, kailangan maglalaba ka at paplansyahin mo pa yung damit mo, etc. Luluwas ka ng magsashine ka ng sapatos. Nagtungo ang tatay sa PICC. Suot yung kanyang luma at kupas na barong. Alam mo, probinsyano eh. Maya-maya nakita niya yung kanyang anak. Kasama yung mga kaklase at sabik na sabik siyang patakbong lumapit. Sabi niya, anak, andito ako. Kamusta ka na? Sobra kitang na-miss, sabi ng tatay. Salamat at nakatapos ka na. Yung anak naman po, medyo, hiyang-hiya sa mga klase dahil nga sa simpleng kasuotan ng kanyang ama. Tumingin sa tatay at sinabing, anak, pasensya na po kayo, sir. Hindi ko po kayo kilala. Baka nagkakamali po kayo. Baka napagkamalan mo lang ako. Ano kaya sorry po, hindi ko po kayo kilala. At mabilis na umalis po yung anak. Naiwan yung tatay na nakatayong shock na shock. Siya makapaniwala. Umiyak po siya. At umuwi siya. Nalungkot, nag-iisa yung tatay. Labis-labis yung kanyang kalungkutan. Basag yung kanyang puso. No? Pero alam mo, habang nagbibiyahe siya, alam niya may pangako ang Diyos. At hindi siya kailangan mangulila. No? Ang sabi kasi ng Pahayag 21:4, at papahirin niya ang lahat ng luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, dalamhati, pagtangis, at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Ito yung nagko-comfort sa kanya. No? Malungkot talaga yan. Alam mo, pagka inabandon ka, tsaka iniwang ka mag-isa, hindi mo alam kung naiwang ka talaga, no? Kawawa talaga, no? Ipinagkanulo ni Judas si Jesus. Ipinagkaila ni Pedro at iniwan ng mga alagad. Si Jesus, hinatulan ng kangaroo court at tinalikdan ng Diyos. Si Jesus ay pinako sa krus, nakapako siya sa pagitan ng dalawang magnanakaw, pero nag-iisa siya. Napapaligiran siya ng maraming tao, ngunit nag-iisa siya. Naroon ang kanyang ina, ang kanyang alagad na si Juan, ngunit damang-dama niya ang pag-iisa. Alam niyo, madaling paniwalaan ang pag-ibig kapag nararamdaman nating mahal tayo. Madaling patawarin ng iba kapag sila ay mabuti sa atin at minamahal tayo. No? Naniniwala tayo sa Diyos kapag nararamdaman natin ang banal na presensya niya. Pero hanggang doon lang. Sa mundong ito, darating ang panahon na mag-iisa tayo. Sa takbo ng panahon, pinagbabawal na ang Bible, pinagbabawal na ang prayer sa school, marami na pong bawal. At darating ang araw na may mga pulis na mag-i-enforce sa atin na hindi na tayo pwedeng magkaroon ng pagdalo sa church. Haharangin nila tayo at ikukulong yung mga magpapatuloy. Para kung nakikita, walang matitira. Marami nasa kanilang tahanan, umiiyak at nag-iisa. No? Simple lang po ang mensahe ngayong umaga. Ang mga kahirapan, mga pagsubok ay darating sa atin. Kapag ang pag-ibig ng marami ay nawala na, kapag napapalibutan na tayo ng hindi pagkakaunawaan,
Kapag nag-iisa na, nawalan ng tiwala, at pumasok na yung pagdududa, lalo na ang oras ng kalungkutan at pag-iisa, paano kung ang lahat ay madilim o magdilim na? Paano tayo tutugon sa gantong kalagayan? Sa ngayon, masaya pa tayo, nakakapag-fellowship tayo, nakapagsasama-sama tayo. Pero hanggang kailan? Pero tandaan natin, hindi po iiwan ng makapangyarihan Diyos ang kanyang mga anak. Hindi tayo iiwan sa ating pagdurusa. Alam nyo, sa halip ay hintulutan niyang maranasan natin ang banal na pag-iisa sa kadalasang nararamdaman natin sa panahon ng pangangailangan. Dadanasin natin yan. Maliwanag ang pangako ng Diyos sa atin tulad ng mababasa natin sa aklat ng Isaias sa 41 Gs. Ano sabi niya? Ako isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at idiligtas. Very comforting, no? Ako ay isa sa iyo. Alam mo yun? Binibigay niya yung kanyang buong kalikasan, no? Huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Ang tibay. Hindi ka dapat mangamba. No? Ito yun. Ito lang, sobra-sobra na eh. Dapat nasa cellphone mo yan eh. No? Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Magagawa po ba ng Diyos yan? Amen? Hindi inilayo ng Diyos Ama ang kanyang mukha kay Jesus. Alalahanin niyo po ito. Sa katunayan, naroon siya at nakamasid sa lahat na nagaganap ng araw na yon. Tinitingnan niya yung kanyang kaisa-isang anak na nagdurusa. No? Ang sabi po sa aklat ng mga awit sa 22:24, mga dukhay din niya pinababayaan at hinahamak. Hindi siya umiiwas sa humihingi ng paglingap. Sinasagot niya agad ang mga kapuspalad. No? Sino po nakakaranas ng mga ito? Naranasan ba natin yon? Pagka ba tayo ay nasa gitna ng pag-iisa, may dumarating ba sa buhay natin? Nandoon ba ang Panginoong Diyos sa buhay natin? Naranasan mo na ba magdusa ng ganito? Of course. Hindi pa ito nangyayari sa sino man sa atin, pero naranasan mo na ba yung panahon na tila nadadaganan ka na, yung nadadaganan yung balikat mo ng lahat ng bigat sa buhay? No? Minsan parang gusto mo na mag-give up. Tapos nag-iisa ka. No? Isa ka lang. No? Malayo sa iyo ang lahat. Wala kang karamay. Alam mo yun? Wala silang lahat. Pero alam mo na batid ng Diyos ang lahat tungkol sa iyo. Alam mo na sa panahon ng kagipitan at pagsubok, naroon si Jesus at hindi ka nag-iisa. No? Masasabi mo ba nakatama mo ngayon ang Panginoon sa buhay mo? No? Basahin po natin yung ating devotion. Deuteronomy 31:8. Si Yahweh ang mangunguna sa iyo. Sasamahan ka niya. Hindi ka niya bibiguin o pababayaan man. Kaya't huwag kang matakot ni panghinaan ng loob. Pumapasok na po tayo sa panahon ng hindi maganda. No? Maski na ang pamahalaan, napansin nyo, magulo na po ngayon. Magulo na. Hindi pa po yan. Nagsisimula po pa lang. Kumbaga sa apoy, ngayon pa lang nagsisimulang mag-apoy siya. Hindi pa siya full-blown na fire. No? Ganyan po ang naranasan ng ating Panginoong Jesucristo. No? Sa akin pong pagtatapos. No? So maliwanag na sa ating ngayong umaga na nag-iisa siya sa Getsemane. Nag-iisa siya sa pagsubok, nag-iisa sa paglilitis, at nag-iisa siya sa krus. Ngunit lahat po yun ay tiniis niya para sa ating lahat. Ngayon, ang maganda, now that you became a Christian, hindi ka na mag-iisa. Dahil unang-una, kung nahihirapan ka at nabibigatan ka sa iyong pasanin, bibigyan ka ni Jesus ng kapahingahan. Okay? Kung tinalikuran ka ng lahat, hindi ka niya iiwan. Kapag ikay bigo, hindi ka niya papabayaan. Kung nanghihina ka, siya ang magbibigay ng lakas. Can we say amen? Amen? Kung nakakaramdam ka ng pag-iisa,
sasamahan ka niya. Amen? Hingin mo ang kanyang tulong, angkinin mo ang kanyang pangako. Kung hindi ka karapat-dapat, humingi ka ng kapatawaran. Masusumbungan mo si Jesus, tapat na kaibigan, Panginoon at tagapagligtas. Amen? Hindi ka kailanman tatayo nag-iisa dahil kasama mo siya. Huwag mong kalilimutan ang ginawa niya sa krus. Huwag mong kalilimutan ang kanyang kabutihan, habag, biyaya at hatid na pag-asa. Manalig ka sapagkat ang lahat ng ito ginawa niya para sa iyo, para sa ating lahat. Manalangin tayo na may pasasalamat. Aming mabuti at maawaing Diyos na nalulugod na gumagabay sa amin sa pamamagitan ng salita. Ipagkaloob mo nawa na maging masunurin kami at hindi lamang mga tagapakinig ng iyong salita, kundi tagatupad din naman. Gabayan mo nga po kami ng banal na Espiritu upang magkaroon kami ng karunungan at kaunawaan sa lahat ng mga ipinahayag sa amin ngayong umaga. Panginoon, huwag namang mawala sa amin ng iyong pag-ibig at patuloy na bigyan mo kami ng matibay na pananampalataya, pagtitiis, katatagan, upang kami ay makalayo sa kasalanan at sa atin itong pagdurusa at kahirapan. Tulungan at samahan mo po kami na maligtas mula sa kami ng mga kaaway at maging malayang sumunod sa iyong ganap na kalooban. Salamat po, Ama, sa iyong salita. Salamat sa aming mga napakinggan. Salamat sa banal na Espiritong patuloy na gumabay sa amin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Tanggapin po natin ang pagpapala mula sa Diyos. Naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay nito. Sumainyo nawa ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo at ang lahat ng mga banal na pinagpala ay sumabi ng Amen. Magbatian tayong lahat sa pangalan ni Kristo Jesus.